Hindi ganun kadali yun, Celine. May mga bata sa mga aswang. Matagal na nilang hindi kami ginugulo mula nung mamatay si Chachi. Pero ngayong naririto ka, gusto nilang ipakasal ka sa anak ng kanilang leader upang matuloy ang naudlot nilang kasunduan. Alam kong hindi mo ito gugustuhin, pero hindi lang ito tungkol sa gusto mo. Ito ay tungkol sa batas nila. At kapag hindi tayo sumunod, maaring hindi lang ang buhay mo ang mawawala, kundi pati rin kaming lahat. Celine, hindi lang kami ang mga aswang sa lugar na to. May mga lumang aswang na naninirahan sa bundok na ito. Hindi nila gusto ang pamamalakad ng ama ko. Para sa kanila, ang mga tao ay pagkain lamang, hindi kaibigan. Lalong hindi kasama sa lahi namin. Gusto nilang ipagpatuloy ang tradisyon ng pagpatay at pagkain sa laman ng tao. Alam nilang narito ka. Gusto ka nilang patayin, kagaya ng ginawa nila kay Chachi. Hindi aksidente ang pagkamatay niya. Pinatay siya ng mga aswang. Natutol sa pagbabago. Tama nga ang sinabi nila. Matigas ang ulo mo. Hindi ka matutulungan ng anak na leader ni Zaldivar. Dahil kami ang umakla sa pagpatay sa'yo. Katulad ng ginawa namin sa pinsan mo. Dudurugin din namin ang katawan mo. Hanggang sa hindi ka na makakilala, walang kwenta ang proteksyon mo. Dahil kapag dumating ang oras, kahit saan ka magtago, hahanapin ka namin. At kapag natagpuan ka namin, wala nang makapipigil sa amin. Sige, lumapit ka. Akala mo natatakot ako sa inyo? Hindi na ako yung dating Celine na pabaya at walang pakialam. Gusto niyo akong patayin? Subukan niyo. Hindi ako tatakbo. Hindi ako magtatago. At kung iniisip niyo na isa lang akong mahina at walang laban, nagkakamali kayo. Lalaban ako. Kahit isa-isa kayong bumagsak sa harapan ko, hindi ako magpapatalo. Hindi ako isang aswang tulad ninyo, pero hindi rin ako isang biktima. Sa bawat bayan, may mga kwentong hindi maipaliwanag, mga alamat na ipinapasa-pasa mula sa mga henerasyon hanggang sa susunod na mga henerasyon. Mga paniniwalang sa tingin ng marami ay katang-isip lamang. Ngunit paano kung ang mga ito hindi lang isang kwento? Paano kung sa likod nito, ang katahimikan ng isang malayong nayon ay may itinatagong lihim na hindi dapat mabunyag? Ako po si Celine Shadow, isang 22 taong gulang, nalaking lungsod. Walang paniniwala sa mga alamat ng matatanda. Akala ko ang mga aswang ay katang-isip lamang. Mga maligno, bahagi lamang ng malikot na imahinasyon ng mga probinsyano, hanggang sa isang pagkakamali ang nagdala sa akin at sa aking kapatid na si Brian sa isang lugar na hindi namin kailanman inakala. Isang lugar na pugad ng mga nilalang na hindi namin dapat makasalamuha. At doon magsisimula ang bangungot ng aming buhay. Kasalanan mo to, ate. Tingnan mo, pati ako nadamay. Ang sarap ng buhay ko sa Maynila, pero dapat nandun ako. Pero dahil sa pagkakamali mo, pati ako pinatapon dito sa probinsya. Pwede ba, Brian? Manahimik ka na lang. Kung gusto mo bumalik ka sa lungsod, iwanan mo na ako dito sa gubat. Whatever. Wait. Naririnig mo ba ang naririnig ko? Oo, naririnig kita. Di naman ako bingi. Pwede ba? Tulungan mo na lang ako mag-navigate. Bakit ang lamig? Pakiramdam ko, may malakas na hangin sa loob ng sasakyan. Nakasarado naman lahat ng bintana. Oh my God, nakakatakot to ah.
Come on, Brian. Kumuha ka ng paraan, please. Nakakainis naman oh. Kailangan na nating umalis sa lugar na to. Bakit ba walang signal dito? Ang dami-daming lugar sa Pilipinas. Bakit dito pa naisipang tumira ni na Tito Felix at Tita Aurora? Brian, pwede ba magmaneho ka na lang? Natatakot na ako. Baka mamaya may mga aswang dito. For heavenly sake. There's no more aswang today. We are living 2025. Hindi ko na iniisip kung totoo man ang aswang o hindi. Ang gusto ko lang magmaneho ka para makaalis na tayo rito. Yun na nga yung ginagawa ko. Ano pa bang gusto mo? Tulungan mo ako mag-navigate para mabilis nating mahanap ang bahay ni na Tito. Hindi yung reklamo ka ng reklamo dyan para ang bata. Whatever. Basta magmaneho ka na. Gusto ko nang umalis sa lugar na to. Matatakotin talaga ako, Dark Shadow. Malakas akong uminom, pero pagdating sa usaping multo at aswang, tumitiklop agad ako. Kaya naman nung mga gabing yun, habang nasa gitna kami ng kawalan, iba ang pakiramdam ko. Para bang may nagmamasid sa amin na hindi ko maipaliwanag. Mag-uumaga na bago namin nahanap ang tahanan ni na Tita at Tito. Masaya naman silang nakita agad kami at inasikaso. Sana magustuhan ninyong magkapatid, lalo na malapit na ang piyesta. May inuman po ba, Tito Felix? Pilya ka talaga. Pero pasensya ka na. Nangako ako sa mama mo na hindi mo na kita patitikimin ng alak. Ang unfair naman. So, kapi-kapi lang muna, ganun? Oo, kape-kape muna. Siya nga pala, kumusta ang kapatid mo? Stable naman siya nung umalis kami. I'm sure. Alam niyo na nakasalanan ko, Tito. Ang mahalaga ay ligtas ang ate mo at inako mo ang pagkakamali mo. Yun ang mahalaga, Celine. Matapos ang pag-uusap namin ni Tito Felix, inanyayahan kami ni Tita Aurora na pumunta sa bayan upang mamili ng mga handa para sa paparating na piyesa sa nayon. Habang nasa bayan kami, hindi ko maikakaila ang mga matang nakamasid sa amin. Ang ipinagtataka ko pa, bakit aligaga si Tita na makaalis ka agad kami dahil baka raw abutan kami ng takip silim. Which is weird. Dahil sa lungsod, inuumaga na ako ng uwi at sadyang gabi na ako na lumalabas upang mag-party. Ang boring naman dito. Wala man lang pwedeng puntahan na gimikan. Hindi ka pa talaga mabubuhay kung wala kang party. Kaya nga tayo pinatapon dito dahil dyan sa kapaparty mo. Hindi sana ako nadamay sa kalokohan mo. Sana masaya ako ngayon sa ibang bansa kasama si Millicent. Ang dami mong reklamo. Sabi ko naman sa iyo pwede kang umuwi kung gusto mo. Ako lang naman ang grounded. At sa tingin mo hindi magsusumbong sina Tito at Tita? What the hell? Ano yung tunog na yun? Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa may bubungan. Brian! Celine! Ayos lang ba kayo? Tito, ano pong nangyari? Ano po yung bumagsak sa may bubungan? Hindi nila gustong narito kayo. Sinong sila? Gulong-gulo kaming magkapatid kung anong ibig sabihin ni Tito Felix. Agad niya kaming dinala ni Brian sa basement ng kanilang bahay. Tuliro naman kami ni Brian habang sumusunod sa kanya. Doon nga niya sinabi ang kanilang lugar ay puga daw pala ng mga aswang at albularyo. Gusto ko mang mapatawa pero hindi ko magawa. Lalo pat kita ko ang takot sa mga mata ni Tito at Tita Aurora. So ibig sabihin, may mga aswang sa panahon ngayon and mga albularyo? What? Marami sila. Ang bayan na ito ay napili nilang tirahan dahil payapa at hindi masyadong dinarayo ng mga taga-syudad. Katulad ninyo. Excuse me, Tito. Hindi namin kasalanan na pumunta dito.
At FYI, kung ayaw nila sa amin, mas lalong ayaw namin sa kanila. At hindi ko kakayaning makakita ng mga pangit na aswang sa totoong buhay. Hindi ganun kadali yun. May mga batas sa mga aswang. Matagal na nilang hindi kami ginugulo. Mula lang mamatay si Chachi. Si Ate Chachi? Ano naman ang kinalaman niya sa mga aswang na yan? Gusto nilang ipakasal si Chachi sa anak na tagapagmana ng kanilang leader. Nagbibiro ba kayo? Magpapakasal sa mga aswang na pangit? Well, mabuti na lang namatay si Ate Chachi. Kung hindi, kawawa naman siya. Celine, ano ka ba? Yang bibig mo. Oops. No offense man, Tito. Walang anuman. Kahit masakit, kahit papano ay masaya ang anak ko dahil nakalaya na siya. At sa tingin ko, mauulit ang gusto nilang mangyari. Ano pong ibig niyong sabihin, Tito? Nasa tungkulang na si Tivala, ang anak ng pinuno ng mga aswang. Nang mamatay si Chachi dahil sa aksidente, pinili nilang isalba ang buhay nito. Dahil patay na patay si Diban dito. Pero sawi sila magawa yun. Kaya nagmamakaawa kami na hayaan nila kaming manahimik na lamang at mailibing ang aming anak. Pumayag naman sila. Subalit merong kapalit. Hindi nila kami patatahimikin hanggat walang kadugo namin ang maipapakasal sa kanilang lahi. Teka sandali. Akala ko ba matagal na kayong hindi ginagambala? Bakit ngayon ay... Di ba dahil... Oh my God. Dahil kay Celine? Oo, Celine. Ikinalulungkot ko. Hindi sana ako pumayag sa hiling ng iyong ina. Pero hindi ko naman sa kanya masabi ang dahilan ko. Sapagkat alam kong hindi niya ako paniniwalaan. Tito, hindi ako magpapakasal sa isang aswang. Takot na takot ako noon, Dark Shadow. Akala ko nga, pinaprank lang ako ni Tito. Pero seryoso siya sa kanilang mga sinasabi. Kinabukasan, may namataan kami ni Brian. Isang itim at mamahaling sasakyan ang pumarada sa harapan ng bahay ni Tito. Sa takot ko, hindi na ako lumabas. Buong maghapong, nagkulong lamang ako sa aking silid. Gusto ko nang umalis dito, Brian. Please, mag-book ka ng flight patungong Singapore. Sasama ako sa'yo. Kung ayaw mo kong isama, i-book mo na lang ako ng flight patungong Japan. Ganyan ka ba talaga ka-selfish? Ano? Iiwanin mo sila Tito at Tita? Tatakas ka? Anong gusto mong gawin ko? Ipakasal ang sarili ko sa aswang. At saka, kasalanan ko ba to? Ginusto ko ba to? Of course! Hindi ko naman gustong makasal ka sa aswang. Ang sa akin lang, huwag mong takasan ang problema. Huwag kang duwag. Hindi ko problema to. Nadamay lang ako sa unfinished business ni Ate Chachi dyan sa mga aswang na yan. Okay, nalulungkot ako na namatay siya. Pero kung ano man ang problemang naiwan niya, mali naman yatang ako yung sumalo. May sarili akong buhay. Kaya kung ayaw mong umalis rito, ako ang aalis. Bahala ka! Sa inis ko, kaagad ako nagpabook ng flight patungong Japan. Nagmamadali akong sumakay ng kotse. Hindi ko na inalintana pa ang pagtawag sa akin ni Tito at ang paghabol sa akin ni Brian. Ang nasa isip ko na lamang noon, kailangan kong makarating ng bayan. Pumunta ng airport at ibalik sa rental company ang kotse na nirentahan namin. Akala ko, ganun lang kadali ang lahat. Pero mali ako dahil sa mga oras na nasa schedule area na ako, biglang tumirik ang kotse. Nagdilim ang lahat at wala na akong maalala pa. Gising ka na pala. Oh my God! Sino ka? Nasaan ako? Teka, papunta ako ng airport. May flight ako.
Kailangan ko nang bumalik sa Maynila. May flight ako next day. Iiwanan mo ko? Ano? Baliw ka ba? Paanong iiwanan kita? Hindi naman kita kilala. Ako si Diban, ang mapapangasawa mo. Ano? Yung aswang? Teka nga. Totoo ka ba? Paano ka magiging aswang? Hindi ka naman pangit. Kamukha mo nga si Tio James. At saka, bakit ang yaman ninyo? Sa tagal ba namang nabuhay ang mga kalahi namin sa mundo? Tingin mo, hindi pa nila figure out kung paano yumaman? Ang bobo naman nila kung ganun. But you're right about something. Though, Ano naman yun? gwapo talaga ako. Hindi nga pangit. Saksakan naman ang yabang. May pinagyayabang naman ako. Manahimik ka. Pakawalan mo ko rito. Kailangan kong pumunta sa airport. Huli na para dyan. Magpapakasal tayo sa lalong madaling panahon. Gago ka ba? Una ang pinsan ko. Ngayon ako naman. Ano to? Kapag hindi nakakakuha ng mapapangasawa, mawawalan ka ng mana? Ang cliche naman. Kailangan ko ng queen. Queen? Parang nasa pelikula naman tayo nito. Kailangan nating magkaroon ng tagapagmana. Tapos, sasagupain natin ang mga wolf. Ganon. Aminado ako, Dark Shadow. Gwapo si Diban na aswang. Pero hindi pa rin nagbabago ang isip ko. Ayoko magpakasal sa isang aswang. Noong mga oras na yun, may ginawa sa akin si Diban. Para makatulog ako. Siguro, hindi niya kinaya ang ingay ng bunganga ko. Nang magising ako, mag-isa na lamang ako sa silid na kinalalagyan ko. Wala na akong gapos, pero dahil sa tibay ng pintuan at taasa ng bintana, imposibleng makatakas ako. Tito, tumawag na si Mama. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Huwag mong sabihin sa mama mo. Mag-aalala yun. Pero paano si Celine? Kotse na lang natagpuan natin. Sigurado ako, may masamang nangyari sa kanya. Sigurado akong kinuha siya ng mga aswang. Alam kong minamanmanan nila ang bawat galaw natin. Puntahan natin, Tito. Humingi tayo ng tulong sa mga pulis. Kidnapping ang ginawa nila sa kapatid ko. Hindi ganun kadali yung Brian. Ma-impluwensya ang mga Saldivar. Tayo pa ngayon matatakot sa mga aswang na yun. Hindi naman yata tama yun. Huwag kang mag-alala. Gagawa tayo ng paraan. Mahanap din natin ang kapatid mo. Kung kinakailangan pumunta tayo sa bahay ng mga Saldivar, gagawin ko. Huwag lang talaga silang magkakamali na saktan ng kapatid ko. Dahil kahit may katigasan at kamalditahan yun, hindi ko naman makakayang may masamang mangyari sa kanya. Walang masamang mangyayari sa kapatid mo. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Sa kabilang banda, labis ang pag-aalala sa akin ni Tito at ng kapatid ko. Ako naman, patuloy na nag-iisip kung paano makatatakas sa mansyon ng mga aswang. Hindi ko na rin alam kung saan nagtungo si Divan. Dahil mula ng araw na kinausap niya ako, hindi na siya muling bumalik pa sa aking kwarto. Hey! Alam kong naririnig mo ako. Pwede bang makausap si Divan? Sabihin mo gusto ko siyang makausap. Hoy! Kuyang Bantay! Nakakainis naman. Hindi man lang ako kinakausap. Wait. Bumukas yung pinto. Gusto mo ba ako makausap? Paano mo nalaman? Sa lakas ng boses mo, paano ko ba naman hindi malalaman? Divan, pakiusap. Pakawalan mo na ako rito. Alam ko namang hindi mo gusto ang ganun eh. Kasi diba, patay na patay ka kay Ate Sachi.
Oo. Sobra akong nasakta noon nung makita ko siyang may kahalikan sa parking lot. Sinusundan mo siya noon? Puro ka tanong. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka pwedeng umalis dahil magpapakasal tayo bukas. Bukas! Aray ko, hinaan mo ang boses mo. Ang sakit sa tenga. Teka, maganda ka na. Haharap tayo sa pamilya ko. Tulala ako habang inaayusan sa loob ng aking silid. Lumabas si Divan matapos niyang sabihin na kailangan ko maganda dahil ihaharap niya ako sa pamilya niya. Sinusubukan kong kausapin ang mga nag-aayos sa akin pero tikom din ang kanilang mga bibig. Nang matapos nila akong ayusan, dinala nila ako sa bulwagan ng mansyon. At isa lamang ang masasabi ko. Hindi mo masasabing aswang ang nakatira dito dahil sa gara at yaman nito. Pati ang pamilya ni Divan, halatang galing sila sa isang prominenteng angkan. Taliwa sa paniniwala ko na ang aswang ay nagtatago sa bundok. Pangit ang itsura at masasabi kong sila ang modern day of aswang. Talaga bang ipipilit mo ang gusto mo? Kung ako lang masusunod, hindi ko pipilitin ang babaeng magpakasal sa akin. Kung meron mang dapat sisihin ito, yun ang pamilya ng Tito Felix mo. Pumayag silang makasal si Sachi sa akin. Pero hinayaan nilang maglaya siya. Kaya siya na-aksidente. Hindi naman nila kasalanan na namatay si Ate Sachi. Aksidente nga, di ba? Nag-iisip ba kayo? At ako, hindi naman yata pwedeng gawing collateral ng kasunduan ninyo. Mahal na mahal ko si Sachi. Kahit may boyfriend na siya, meron din akong kasinta noon. But I am secretly in love with her. May girlfriend ka dati? Tapos sasabihin mo na mahal mo ang pinsan ko? Aba, hindi ka lang pala gagong aswang. Salawahan ka rin. Tama lang talaga na namatay yung pinsan ko. Kesa naman mapunta sa isang cheater na tulad mo. I was confused at that time. Matagal na kami ng ex-girlfriend kong si Eva. Nang makilala ko si Chachi, sobrang ganda niya. Agad ako nagkagusto sa kanya. Alam mo, Divan, pakawalan mo na lang ako rito bago pa kita masuntok sa mukha. Sige, pakakawalan kita. Talaga? Pakakawalan mo na ako? Pakakawalan kita. Mamayang hapon, malaya ka nang makakaalis. Walang sino man ang pipigil sa'yo. Sa hindi ko malamang dahilan, pinakawalan nga ako ni Divana. Sa labis na tuwa ko, nagtatakbo ako papalayo ng mansyon ng mga aswang. Pero dahil hindi ko naman kabisado ang gubata, nagkandaligaw-ligaw ako. Laking tuwa ko nang makita ko ang mga taong tumulong sa paghahanap sa akin. Ang tigas kasi ng ulo mo, pinagsabihan ka na. Pero lumayas ka pa rin. Hindi ako lumayas. Nagpaalam ako sa'yo. Pinakawalan ka talaga ni Dibala nang ganong kabilis. Opo, Tito. Sabi ko pakawalan niya ako. Ginawa niya naman. Hindi ako naniniwala na basta ka na lamang niyang pakakawalan. Marahil may dahilan kung bakit niya ito ginawa. Kung ano man po ang dahilan niya, Tito, wala na po akong pakialam doon. Babalik na po kami ni Brian sa Maynila. Opo, Tito. Uuwi na po kami. Ikinalulungkot ko. Celine, Brian, subalit hindi na kayo basta-basta makakaalis sa lugar na to. Pero bakit? Minarkahan ka ng mga aswang. Hindi ko alam kung anong markang sinasabi ni Tito. Pero porsigido kami ni Brian na umalis ng gabing yun. Sinusubukan naming umalis pero hindi namin malamang dahilan. Bigla kaming sinugod
ng mga malalaking paniki. Ang sabi ni Tito, mga aswang daw ang mga yun. Ma, gusto ko na pong umuwi. Ayoko na po rito. Maawa naman po kayo sa akin at kay Brian. Pinapangako ko, magtitino na ako, Ma. Hindi na ako magiging pasaway. Mag-aaral na ako ng mabuti. Basta kunin niyo na kami rito. Please, Ma. Umiiyak akong habang nagmamakaawa kay Mama, pero hindi niya ako pinakinggan. Nang araw din yun, muli kaming binalikan ng pamilya ni Diban. Ano raw pong kailangan ng mga aswang niyon, Tito? Nais nilang gawin ang kasal sa lalong madaling panahon. Kasal? Pero Tito, hindi ako pumayag. Ang akala ko, pinakawalan na ako ni Divan. Ayos na yung lahat. Hindi sila papayag na hindi kayo makasal ni Tipan, Silin. Si Divan, ang pag-asa nilang mas dumami pa ang kanilang lahi. Eh di maghanap sila ng aswang na maaari nilang ipakasal kay Divan. Hindi yung normal na taong kagaya ko. Patawarin mo ko, Silin. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Hindi mo to kasalanan, Tito. Kasalanan to ng mga aswang niyon. Hindi ako papayag sa gusto nila. Hindi nila maaaring diktahin ang buhay ko. Sa inis ko sa nalaman, hindi ko mapigilan ilabas ang lahat ng hinanakit ko. Ang hindi ko maunawaan kung bakit ganun na lamang ka-persistent ang mga aswang na matupad ang kasunduan nila sa pamilya ni Tito, pati tuloy ako nadadamay. Mga walang hiyang aswang niyan. Akala ba nila sila lang ang marunong manakot? Tingnan ko lang kung hindi sila mamatay kapag sinabuyan ko sila ng asin at bawang. Silin, ba ginagawa mo? Bakit may dala kang maraming bawang at asin? Susugurin ko yung mga aswang niyan. Sasabuyan ko sila ng dala kong bawang at asin. Nababaliw ka na ba? Hindi sila ang mga aswang na nabubuhay sa bundok. Malamang, immune na sila sa asin at bawang. Aswang pa rin sila, Brian. Nangangain sila ng tao. Kaya maaaring takot pa rin sila rito. Tama na. Mag-isip na lang tayo ng ibang paraan. Paano kung binabantayan nilang bawat galaw natin? Ito na lang ang tanging paraang naiisip ko para patayin sila. At sa tingin mo ba, magagawa mo yan na mag-isa? Hindi ko alam. Pero susubukan ko. Desperado na akong makaalis ng lugar na yun. Pero alam naming pareho ni Brian na binabantayan nga kami ng mga aswang. Kaya naman, naisip naming magplano ng konkretong hakbang upang makaalis. Pero hindi ganun kadaling takasan ang sitwasyon. Isang gabi, sa gitna ng aming mahimbing na pagtulog, bigla na lamang may nangyaring hindi inaasahan. Oh my God! Yung bintana ng kwarto ko, nabasag. Tito! Tulong! Huwag ka maingay. Ano ba? Paano nandito ka? Pumasok ka pa talaga sa kwarto ko? Umalis ka rito. Kung hindi papatayin kita. May bawang at asin ako rito. Sa tingin mo ba matatakot ako dyan? Oo, dahil aswang ka. Sa tagal na naming nakakasalamu ang mga tao, immune na kami sa bawang at asin. Nagkaroon na kami ng kaunting allergy pero hindi kami namamatay. Ha? Sigurado ka? Alam ko galit ka sa akin, pero maniwala ka. Hindi ako masamang aswang. Gusto mo talagang maniwala ako sa'yo? Salawahan ka nga eh. Teka, bakit naman tayo napunta dyan? Bakit mo inuungkat ang history ng love life ko? Kasi nga, gusto mo ng shotgun wedding. Hindi ba? Ayoko namang makasal sa isang loveless marriage. Okay. Kaya lang naman kita gustong pakasalan. Dahil ayokong matulad ka kay Chachi. At ano naman ang ibig mong sabihin? Silin,
Hindi lang kami ang mga aswang sa lugar na to. Marami kami. May kalaban rin kami mga aswang. Sila yung mga nakatira sa bundok. Kumakalaban sa pamamahala ng aking ama. Alam nilang narito ka. Gusto ka nilang patayin. Kagaya ng ginawa nila kay Chachi. Pero aksidente ang pagkamatay ni Ate Sachi. Yun ang gusto nilang palabasin. Pero ang totoo, pinatay siya ng mga nag-aklas na kalahi namin upang hindi matuloy ang pagpasa sa akin ni Ama ng kanyang katungkulan bilang leader ng lahing aswang. Hindi ko alam. Wala akong masabi ngayon. Hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko. Umalis si Divana matapos niyang isiwalat sa akin ang katotohanan ng pagkamatay ng aking pinsan. Tulala ako, hindi makabalik sa aking pagtulog kinabukasan. Matamlay akong sumalo sa agahan kasama ang aking kapatid at ang aking tiyuhin. Brian, sa tingin niyo, sinong makakatalo sa mga aswang? Ang sabi ni Tito Felix, pwede raw tayong humingi ng tulong sa mga albularyo. Hindi ko alam kung ano yun. Basta yun doon yung makakatulong sa atin. Pero sa kaso ng pamilya ni Diban, parang hindi tatabla ng albularyo ang mga yun eh. Mukhang immune na sila. Hindi silang aswang na pinoproblema ko, kundi yung mga aswang na nakatira sa bundok. Ayon kay Divan, hindi nila gusto ang pamamalakad ng kanyang ama. At nais nilang ipagpatuloy ang makalumang pamamaraan ng pamumuhay ng mga aswang. Yung pumapatay ng tao. Nagugulo na ko sa'yo. Akala ko ba pamilya ng aswang si Saldivar? Yun yung kalaban natin dito. Tapos ngayon, may sinasabi ka na namang makalumang aswang. Sila yung mga aswang na ayaw pasakop sa mga makabagong pamamaraan. Kagaya natin, meron ding mga taong nakatira sa bundok na ayaw sumunod sa modernong teknolohiya o kung ano-ano pa. Basta, ang sabi ni Divan, sila ang dahilan kung bakit namatay si Ate Sachi. Ibig mong sabihin, hindi aksidente ang pagkamatay ni Ate Sachi? No, not at all. Pinatay nila si Ate Sachi. Anong ibig sabihin mong pinatay si Ate Sachi? Di ba namatay siya sa aksidente? Di ba yun yung findings? Yan ang gusto nilang paniwalaan ng mga tao. Pero ang totoo, pinatay ng mga aswang si ate. At gusto rin nilang gawin yun sa akin. Hindi makapaniwala si Brian sa sinabi ko sa kanya. Maging ako noong una, hindi rin ako makapaniwala sa sinapit ng aking pinsana. Noong mga sumunod na araw, muli kaming nag-usap ni Divan. Ayon sa kanya, may hindi magandang mangyayari sa araw ng piyesa ng nayon. Kaya kung maaari raw, magdoble ingat ako at huwag makikipag-usap sa mga taong hindi ko naman kilala. Natakot ako, Dark Shadow. Subalit, kinakailangan ko talagang tatagan ang aking loob dahil hindi pa ako handang mamatay. Tulungan ko na po kayo, Tito. Wala naman po akong ginagawa. Salamat, Selena. Maaga lang na umalis ang kapatid mo at ang tita mo para mamili ng ilang Ricardo para sa handa natin mamaya. Tito, magsisimba po ba tayo mamayang madaling araw? Pwede po bang huwag nilang tayong umalis ng bahay? Selena, may bumabagabag ba sa'yo? Parang may kinatatakutan ka. Tsaka, nakaagwalian na ng aming pamilya na sumama sa prosesyon at dumiretso sa simbahan tuwing piyesta. Tito, paano po kung may mga aswang doon at may masamang mangyari sa atin? Natatakot lang po ako. Hindi mangyayari yun.
Naruroon kami para protektahan ka. Hindi ka pakikialaman ng mga saltipar. Lalo na't nagkausap na kami tungkol sa kasal. Sinabi nila nga, walang mangyayaring masama sa'yo. Tito, sana po maunawaan ninyo ko. Hindi ko lang po talaga maiwasan na matakot. Naunawaan ko si Lina. Kahit ako. Hindi rin naman ako kampante. Pero huwag ka mag-alala. Pagkatapos nating magsimba, uuwi ka agad tayo dito sa bahay. Hindi na tayo magtatagal sa labas. Ayos ba yun sa'yo? Ayos na ayos po sa akin, Tito. Maraming salamat po. Nakita ko ang determinasyon sa mukha ng aking tiyuhin na para bang sinasaad nitong hinding-hindi magbabago ang desisyon niya. Nais kong sabihin sa kanya ang sinabi sa akin ni Divan tungkol sa iba pang aswang at ang totoong nangyari kay Ate Chachi. Pero ipinagsawalang kibuko na lamang hanggang sumapit na ang gabi. Sumama kami sa prosesyon. Ramdam ko ang kakaibang pakiramdam. Yung mga parang maraming mga matang nakatingin sa amin. Namawis ang mga kamay ko habang hawak ang isang stick ng kandila. Pumanatag na lamang ako. Nang pumasok na kami sa simbahan. Celine? Divan, anong ginagawa mo rito? Katatapos lang naming magsimba. Teka, nagsisimba rin ba ang aswang? Hindi yan ang mahalaga ngayon. Narito sila. Gusto ka nilang kunin. Ha? Gagawin din nila ang ginawa nila kay Chachi. Kaya lika, sumama ka sa akin. Pero hindi ako pwedeng umalis nang hindi nagpapaalam sa pamilya ko. Baka kung anong mangyari sa kanila. Paano kung sila naman ang sugurin ng mga sinasabi mong aswang? Anong nangyayari? Bakit biglang lumakas ang hangin? Divan, anong ibig sabihin nito? Naririto na sila. Halika na. Pumasok na tayo sa kotse ko. Bilisan mo si Lynn. Bago pa nila tayo sugurin. Pero saan naman tayo pupunta? Huwag mong sabihin babalik na naman tayo sa mansyon nyo. Oo, pero huwag ka mag-alala. Kapag payapa na, ihatid kita sa inyo kaagad. Halika na. Umalis na tayo at papalapit na sila. Sige, sasama ako sa iyo. Nagpatianod ako kay Divan. Mabilis kaming tumakbo patungo sa kanyang sasakyan. Mabilis kaming lumisan mula sa plaza ng Nayon. Sobrang lakas pa rin ng hangin. Para bang pinipigilan kaming makaalis. Pero determinado si Divan na makaalis kami ng lugar na yun. Ang buong akala ko tapos na ang lahat nang makalabas kami ng Nayon. Pero hindi pa pala. Bigla kaming sinugod ng mga naglalakihang paniki. Mabuti na lamang nakagawa ng paraan si Divan. Sila ang mga kalahi namin na tumiwalag at naniraan sa bundok. Mahabang panahon na sumusunod sa makalumang pamamaraan kung paano mamuhay ang mga aswang. Ayaw noon ni Ama. Pagod na siyang magpabago-bago. Pagod na siyang magtago at itago ang aming lahi. Pero, paano kayo nabubuhay? Kumakain ba kayo? Di ba kailangan nyo ng puso o kaya naman dugo ng tao? Nag-adapt kami ng ibang diet. Katulad ng pag-consume ng dugo ng hayop at puso ng hayop. In human term, you call that vegan diet. Impressive. Nakaka-amaze naman. Parang sa libro ko lang nababasa yung mga yan Pero, ang gumugulo sa akin, bakit gusto ng iyong ama na maikasal ka sa tao? Imbes isang fully blooded na aswang. Di ba dapat sinisecure ninyo ang lahi ninyo? The bond between human and aswang. Gusto ni Ama na magkaroon kami ng malalim na koneksyon sa mga tao. Lalo na ang susunod na henerasyon.
Labis itong tinututulan ng mga kalahi naming iba. Ayon sa kanila, mas magiging malambot ang puso ni Ama sa mga tao na dapat daw ay hindi. Dahil ang mga tao'y pagkain, hindi dapat kinakaibigan. Ang sama naman pala nila. Hindi kami pagkain ng mga tao, ano? May buhay din kami. Kaya wala silang karapatang ituring kaming pagkain. Kumalma ka lang. Gagawa natin ng paraan. Sa ngayon, mag-iingat ka. Dahil hindi ka nila titigilan. Lalo na't may marka ka na ng aswang. Kilala ka bilang fiancé ko. At mas naghahangad sila makuha ka upang hindi matuloy ang kasal natin. Teka, may kasal talagang magaganap? Tivan, bata pa ako Marami pa akong pangarap. Gusto ko pang magbiyahe, mag-shopping, manood ng concert. Ang dami pa. Ayoko pang matali sa isang responsibilidad. Lalo na't magkaibang uri tayo. Aswang ka, tao ako. At ang pinakamahalaga sa lahat, wala tayong pagtingin sa isa't isa. Yeah. When it comes to material things, I can provide them for you. But emotions are a different story. Tama ka. Wala tayong malalim na ugnayan para mahalin ang isa't isa. At ayokong ipilit yun sa'yo. Hindi ko alam pero nararamdaman ko ang kaunting lungkot sa sinabi ni Divana. Pero tama naman siya. Kailangan naming makaisip ng paraan para masolusyonan ang problema ko. Kaya nga kinaumagahan, inihatid niya na ako pauwi ng bahay ng aking tito. Inis nga si Brian nang makita si Divana. Pero nagkaayos din kalaunan. Ang sabi ni tito, may magaling daw siyang kakilalang albularyo. Hihingi daw kami ng tulong doon para sa aking proteksyon laban sa masasamang aswang. Kinagabihan noon, sa himbing ng aking pagkakatulog, nagising ako sa matinding sakit ng tiyan. Tito! Ang sakit po! Tulungan niyo ako! Hindi ko na po kaya! Pinakuha ko na si Mang Islaw. Matutulungan ka niya, Silin. Kumapit ka lang. Mawawala din ang sakit na yan. Para akong kinakatay sa sakit. Parang gusto kong... Tito, parang may gustong lumabas sa tiyan ko. Kumapit ka lang, Silin. Paparating na si Mang Islaw. Brian, kumuha ka ng cold compress. Bilis! Opo, tito. Ang sakit. Parang pinipigang ang tiyan ko. Tiisin mo muna, Silin. Konting tiis na lang. Paparating na ang albularyo. Bigyan niyo ako ng kahit anong gamot. Hindi ko na kaya. Sobrang sakit Tito, kailangan ko ng doktor. Hindi doktor ang kailangan mo, Silin, kundi isang magaling na albularyo. Konting tiis lang, pabangking ko. Paparating na si Mang Islaw. Silin, narito na ang cold compress. Kumalma ka lang Paparating ng albularyo para tulungan ka. Hindi ko man maunawaan ang mga nangyayari sa paligid ko dahil nararamdaman ko ang sakit na nagbumula sa aking tiyan. Ilang saglit pa dumating na ang sinasabi ni Tito Felix na albularyo. Kaagad niya akong dinaluhan at tiningnan ang aking kalagayan. May kinain ka ba, Iling? Kailan ka huling kumain? Kagabi. Anong kinain mo? May babae pong nagbigay sa akin ng suman sa labas ng simbahan. Pinilit niya akong tikman yun. Kaya napilitan po ako. Hindi yun ordinaryong babae lang. Isa yung aswang. Sa pamamagitan ng halamang gamot na ibinigay ko sa'yo, isusuka mo ang lahat ng lason na ibinigay sa'yo. Sige. Nga. Sige po. Inumin mo ito. Inumin mo! Gusto ka nilang patayin, Iling? Kahit anong paraan ang maisip nila, gagawin nila.
Mamatay ka lamang. Hindi nila gustong maging kabilang ka sa lahi nila. Hindi ko rin naman po gustong mapabilang sa lahi nila. Oh, Diyos ko! Tulong! May nagsisilabasan na may itim na parang lusak sa bibig mo! Iling! Ba't hindi ang paglalason sa'yo ng mga aswang? Tulong! Diyos ko! Ano yan? Bakit may itim na likid yung lumalabas sa bibig ng kapatid ko? Yan ang lason na unti-unting salang papatay sa kanya. Kung hindi siya kaagad na agapan. Oh God, Celine, huwag ka mag-alala. Nandito ako. Nandito ang kapatid mo. Para akong nawala ng ulirat ng mga oras na yun. Agad na isinagawa ng albularyo ang kanyang ritual. May inusal siyang dasala. Ipinahid sa akin ang isang likidong hindi ko matukoy. Matagal din bago niya ako napakalma. Nang tuluyan ng humupa ang aking pakiramdam, saka siya naglagay ng asin at ng insenso sa paligid ng bahay. Maraming salamat, Mang Islaw. Hindi matatawaran ang tulong na iyong ginawa sa aking pamangkin. Pero, hindi pa rin ho namin maiwasan ang hindi mangamba. Paano kung maulit-uli ito? Kailangan niyong magdoble ingat, Felix. Kung nais mo, maaari naman akong manatili ng ilang araw upang masigurado ang kaligtasan ng iyong pamangkin. Sigurado ako, babalik siya. Babalik ang mga aswang. Hindi po ba kami nakakaabala sa inyo? Dahil ko ako ang masusunod, pabor po sa akin ang inyong aloka. Hindi yon magiging kaabalan sa akin. Masaya akong nakatutulong. Kaya sige, maglalagi ako rito ng ilang araw upang masigurado ang kaligtasan ng iyong pamangkin. Maraming salamat po, Mang Islaw. Naguguluhan na rin po ako kung anong dapat kong gawin. Hindi ko kasi kayang sabihin sa kapatid ko ang mga nangyayaring suliranin dito. Dahil may sarili rin siyang problema na inaayos sa Maynila. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Sa suliranin mo tungkol sa mga aswang na gumugulo sa iyong pamangkin. Naglagi nga ng ilang araw ang albularyo sa bahay ng aking tiyuhin upang bantayan ang aking kaligtasan. Hindi ko alam kung nagkataon lamang, pero wala akong naramdamang kakaiba. Walang aswang ang lumapit o nagparamdam hanggang tuluyan ng umalis ang albularyo. Okay na siguro tong napitas kong bulaklak. Landa na kasi mga bulaklak ni tita. Ining, maaari ba akong makainom ng tubig? Nauuhaw na ako. Napakainit kasi ng panahon. Naku, Lola, pawisan po kayo. Sandali lang po Maupo na muna po kayo sa labas ng gate. Ikukuha ko lang po kayo ng tubig sa loob. Pwede mo ba akong papasukin sa iyong tahanan, Ining? Napakainit kasi rito sa labas. Naku, Lola, pasensya na po. Hindi ko po kasi bahay ito. Sa tito at saka sa tita ko to. Baka po kasi magalit sila kapag nagpapasok po ako ng estranghero. Tama nga ang sabi nila. Hindi ka basta-basta nahuhulog sa bitag. Ano ho? Magpasalamat ka. At mataas ang sikat ng araw. At may pangontra kayo sa paligid. Dahil kung hindi, wala nang makapipigil sa akin na paslangin ka at dukutin ang iyong puso. Hindi. Isa kang aswang? Oo. Isa kong aswang. At ito ang tandaan mo.
Hindi ka matutulungan ng anak ng leader ng mga Saldibara. Dahil kami ang mga umaklas ang siyang papatay sa'yo. Katulad ng ginawa namin sa pinsan mo. Nang mga oras na yun, hindi na ako makakilos. Kaharap ko na ang isang aswang. Oo, nakita ko mismo ang pamilya ni Divana. Mga aswang rin sila, pero ibang aura ng aswang nakaharap ko. Puno ito ng galit at puot. Uhaw sa hindi ko malamang dahilan. Nakita ko ring namula ang mga mata nito na tila ba hindi nakatulog ng ilang araw. Nang sa wakas ay nagkaroon ako ng lakas ng loob. Walang habas akong tumakbong patungo sa loob ng bahay. Alam kong nakasunod pa rin sa akin ng tingin ang aswang. Tumatapang na mga aswang. Heto si Lil. Ilagay mo ito sa iyong mahiwagang langis. Yan ang pangontra sa mga aswang. Pati na rin itong bawang at asin. Mang Islaw, paminta at laurel na lang po ang kulang Mag-aadobo na tayo. Pero salamat po at bumalik kayo. Kung hindi po, hindi ko na alam ang gagawin ko. Maging sina tito at tita, lubhang natatakot na rin po. Kung sana lang ay kayang daanin sa pagluto ng adobo ang pakikipaglaban sa mga aswang ining. Sana'y contest na lang pagluluto, no? Pero isa itong seryosong laban. Alam ko naman po yun. Ano po ba sa tingin ninyong pinakamainam na hakbang para labanan ng mga aswang? Habang buhay na lamang po ba akong magtatago dito sa loob ng bahay? Maging mapagmatsyag at mapanuri, ining. Dahil higit kang may alam, ang mga aswang na ito ay mga agresibo. Gagawin nila ang lahat upang hindi matuloy ang kasal mo sa kanilang kalahi. Ayaw nilang malahian ng isang tao. Ilang ulit ko nang sinabi, walang kasalang magaganap. Hindi namin gusto ni Divan ang isa't isa. Bakit pa kasi napunta ako sa ganitong sitwasyon? Pinagsisisihan ko na talaga kung bakit napakatigas ng ulo ko. Kung sana nagpakatino na lang ako sa Maynila, di sana wala ako dito ngayon. Naglaging muli sa aming tahanan ang albularyo. Kagaya ng paglalagi nito noon. Wala muling gumagambala sa amin, pero nagkaroon ako ng ibang bisita, si Divana. Mabuti naman at naisipan mo pa akong dalawin na aswang ka. Ang tagal mo ring nawala Wala ka man lang pasabi kung kailan ka babalik. Teka, bakit ka nga pala bumalik? Unang sagot sa tanong mo. Busy lang ako sa mga negosyo ng tatay ko. Pangalawa, anak ako ng leader ng mga aswang. Maraming tungkulin ang dapat gampanan. Pangatlong sagot sa tanong mo. Kung bakit ako bumalik. Ayoko kasing mamiss mo ko. Nang sobra-sobra. Baka mawala ka sa katinuan. Hindi ka rin naman talaga mayabang na aswang ka, no? Excuse me lang hindi kita na-miss. At kahit kailan, hindi mangyayari yun. Kaya naiinis ako sa iyo dahil 2 beses na akong muntik patayin ng mga kalahi mo. Una, nilaso nila ako. Pangalawa, may pumuntang aswang rito. Mabuti na lang at may proteksyon na inilagay yung albularyo. Dahil kung hindi, baka pinagpiyastahan na nila ako ngayon. Nabalitaan ko nga, kaya nga ako nandito. So nabalitaan mo na pala? May maipoprovide ka bang tulong? Kasi, as far as I remember, sabi mo sa akin, tutulungan mo ko laban sa mga kalahi mo. O asa na? Itatakas kita. Kayo ng kapatid mo. Dadaling ko kayo sa Manila para hindi na kayo masundan pa ng mga umaklas na kalahi namin. So gano'n na lang yun. Itatakas mo lang kami. Tapos, magtatago ng ilang linggo.
para kaming kriminal nun. Yun lang ang maipapayo mo? Ang tumakas? Sa tingin mo ba, hindi ko sinubukang tumakas noon? I know that, Celine. Pero trust me, hindi mo kakayaning makipaglaban sa mga kalay namin. Sanay silang makipagbuno at yun ang ayaw naming mangyari hanggat At the maaari. end of the day, kakampi mo pa rin ng mga kalahi mo. Ayaw mong may mamatay sa kanila, Devan. Hindi ko kasalanan to. Hindi ko kasalanan na maipit sa gulo ng pamilya ng tito ko at ng pamilya mo. Bakit? Kung maitakas mo ba kami, gaano ka kasigurado na walang aswang sa Maynila? Na hindi nila kami masusundan? Basta magtiwala ka lang sa akin. Aayusin ko ito. Hindi mangyayari sa'yo ang nangyari kay Chachi. Hindi ka nila masasaktan. Umalis na si Divan sa gitna ng aming pagtatalo. Masama ang aking loob. Siguro dahil takot ako. Takot ako nga. Hindi lang may mangyari sa akin, kundi pati na rin sa aking pamilya. Ang gusto ko lang na mangyari, masigurado ko nga, mawala ang mga masasamang aswang na tumutugi sa akin. Ano yun? May malakas na kalabog akong narinig mula sa bubong ng bahay. May aswang! Halika! Felix! Isama mo ang pamangkin mo. Tugisin natin ang aswang. Hindi titigil ang mga yan hanggat hindi nakukuha si Celine. Halika na, Brian. Kumuha ka ng napakaraming bawang at asin. Kunin mo ang baril ko. Halina kayo! Bilisan ninyo! Ikaw, Celine, kahit ano mangyari, huwag kang lalabas. Dito ka lang sa loob ng bahay. Huwag mong iwawali sa katawan mo ang asin at bawang. Ang pangkontra bigay ko sa'yo. Opo, Mang Islaw. Masusunod po. Tito, mag-iingat po kayo. Huwag ka mag-alala, Celine. Hindi kami maano. Tayo na. Mang Islaw, Brian, tara na! Kagaya ng sinabi ni Mang Islaw, hindi ako lumabas ng bahay. Pipi akong nagdarasal kasama si Tita. Ganun na lamang ang pagkapatda namin nang makarinig kami ng putok ng baril at ng mabilis na pagtakbo. Bumalik si Tito kasama si Brian at si Mang Islaw. Ayon sa kanila, muntik na nilang mahuli ang aswang, subalit nakawala ito. Natatakot po ako, Mang Islaw. Hindi na po sila tumitigil. Hindi nila ako titigilan hanggat hindi ako namamatay. Hindi namin papayagang mangyari yun, Celine. Kung kinakailangan pumatay rin kami ng maraming aswang, gagawin namin. Pero Tito, ang gusto ko po ay matigil na ang lahat ng ito. Gusto ko na pong bumalik sa dati kong buhay. Gusto ko na pong bumalik sa Maynila. Sige, gagawa ako ng paraan. Ngayon, mas iisipin ko muna ang kapakanan mo. Tama ka. Hindi ka collateral sa kasunduan namin ng mga Saldivar. Kung ano man ang maging kasunduan namin noon, natapos na yon nang mamatay ang aking anak. Pero Tito, hindi po aksidente ang pagkamatay ni Ate Sachi. Anong ibig mong sabihin? Pinatay po siya ng mga aswang na tumutugi sa akin ngayon. Dahil ayaw nilang makasal si Ate Sachi kay Devan. Oh, mga hayop ang mga aswang na yan! Nakita ko ang galit sa mukha ni Tito Felix nang sabihin ko sa kanya ang katotohanan. Nang araw din yun, kaagad siyang nagtungo sa tahanan ng mga Saldivar upang kumpirmahin ang aking sinabi. Hindi man nila ito pinabulaanan. Sa galit ni Tito, gusto niyang sumugod sa gubata upang tugisin ang mga aswang na pumatay sa pinsan ko. Galit na galit si Tito. Gusto niyang sumugod sa gubat. Mabuti na lang, napigilan siya ni Tita. Gusto kong sunugin ang kuta ng mga aswang niyan. Kahit ako, galit ako sa kanila, Brian. Kahit kay Divan? Ano naman ang kinalaman ni Devan dito? Aswang din si Divan, di ba? Tsaka, di ba ang sabi niya tutulungan ka niya? Pero nasaan siya? Hinahayaan kanyang tugisin ng mga kalahi niya. Hindi na ako umaasa sa tulong ni Devan. Kung makaalis man tayo, dahil yun sa atin, hindi dahil sa tulong ng isang aswang na kaya niya.
Nararamdaman ko ang hinanakit mo ngayon kay Divan. Oo, dahil wala siyang isang salita. Ang sabi niya tutulungan niya tayo sa mga kalahin niya. Pero ano ginawa niya? Susulpot lang siya kung kailan niya gusto. Dahil kalahin niya pa rin yun. Aswang pa rin siya. Kaya syempre, doon siya kakampi. Alalahanin mo na lang ang nangyari kay Ate Chachi, di ba? Wala naman silang ginawa. Tama ka, Brian. Kaya humanda sa akin ang aswang na yan. Sa susunod na sumugod sila rito, hindi na ako matatakot sa kanila. Totoong inis ako kay Divana. Pakiramdam ko, iniwan niya ako sa ere. Oo, masasabi kong wala naman kaming malalim na ugnayan bukod sa pagiging fiancé ko niya. Pero umaasa ako sa sinabi niyang tutulungan niya ako. Lumipas ang ilang araw. Nakatanggap ako ng tawag mula sa aking ina. Gising na raw si ate at nakalabas na ng ospital. Gusto niya raw akong makita at makausap. Labis akong natuwa dahil ibig sabihin nun, maaari na akong makabalik sa Manila. Pero bigla akong nalungkot dahil sa sitwasyon na kinasadlakan ko. Maglagay na maraming insenso, Brian. Mag-aali ako ng dasal. Martes ngayon at sumapit na rin ang kabilugan ng buwan. Tiyak naghahanda na mga aswang sa kanilang muling pagsugot. Tagain kaya natin, Mang Islaw. Nung nakaraan kasi, kumanti tayo ng baril at nabulabog ang mga kapitbahay. Hindi pa natin sigurado kung napatay nga natin yung aswang na yun. Nag-ahasa ng itak ang iyong Tito Felix, Brian. Mas maigi na nga sigurong mapatay natin ang aswang na yun gamit ang itak at buntot pagi. Pwede ba akong gumamit ng buntot pagi? Gusto ko rin po kasing tumulong. Huwag na, Silin. Mas madali namin silang mapupuksa kung kami ang kikilos. Baka kasi kung malingat kami, matangay kanila. Pero sawang-sawa na po akong magtago rito sa loob ng bahay. Tuwing susugod sila, gusto kong tumulong. Tutal ako naman ang kailangan nila, Mang Islaw. Huwag nang matigas ang ulo mo, Silin. Mas maigi, dito ka na lamang sa loob ng bahay. Dahil sa wala na akong magawa, mas pinili ko na lamang na makinig kay Brian at kay Mang Islaw. Kinahapunan noon, mga 4:00 ng hapon, nabulabog ang kapitbahay dahil namatay ang kanilang alagang hayop ayon sa kanila. Said daw ang dugo ng mga ito at wala ring lamang loob. Bigla kong naalala ang sinabi ni Divan. Yun ang kanilang kinakain. Pero bakit hindi naman lang sila naghanap ng ibang ligaw na hayop? Yun ang gumugulo sa aking isipan hanggang sumapit ang gabi. Nakaangat na ang bilog na buwan sa kalangitan, malamig. Parang may panunuya ang bawat dapyo ng hangin sa aking balata. Tila ba merong panaghoy na may hindi magandang magaganap. Sigurado akong may aswang sa paligid. Ganitong-ganito ang pakiramdam ko nung huling sumugod sila. Maganda ka, Silin. Nararamdaman ko na sa paligid lamang sila. Anumang oras ay susugod sila. Huwag na huwag kang lalabas ng iyong silid. Nilagyan ko na muli ito ng proteksyon. Kami na bahala sa aswang. Pero Mang Islaw, gusto ko pong tumulong. Hindi po sila titigil. At sigurado din po ako na sila ang pumatay ng mga hayop ng mga kapitbahay. Nakakatakot ang alulong ng aso. Naririyan na sila. Humanda kayo! At muli tayong maglalaban! Ibigay niyo sa akin ang extra buntot pagi. Kung sakali mang magpumilit silang pumasok, hindi ako mangingiming lumaban at patayin sila. Eto, Silin. Kahit anong mangyari, wag na wag kang lalabas. Tayo na, Brian! Felix! Lalabanan natin ang mga aswang! Tayo na! Labas! Sugod! Nang mga oras na yun, alam kong hindi lamang isang aswang ang sumusugod sa tirahan ni Tito.
Ramdam ko rin ang bawat pag-alulong ng mga aso sa paligid. Hawak ko ng mahigpit ang buntot pagi. Sa aking gilid, nakikita ko kung paano kumukulo ang mahiwagang langis na ibinigay sa akin ni Mang Islaw. Isa lang ang ibig sabihin nun, may asawang na malapit sa akin. Nagpumilit itong makalapit kahit pa mayroong proteksyon na iniligay si Mang Islaw sa aking kwarto. Ganun na lamang ang pagkabigla ko nang biglang bumukas ng malakas ang bintana sa aking kwarto at tumambad sa akin ang isang korte ng tao, ngunit nasa anyong paniki. Nanlilisik ang mga mata nito. Isang aswang. Sige, lumapit ka. Hindi ako mangingiming patayin kang aswang ka. Ang sakit sa tinga ng boses niya. Susugurin niya ako. Ang buntot pagi. Iwawasiwas ko ng ganito. Itong bagay sa'yo. Natamaan ko siya. At ngayon, namimilipis siya sa sakit. Puti nga sa iyong asong ka. Hindi. Anong ginagawa niya? Ang kanyang mga kuko. Unti-unting humahaba. Hindi. Kakalmutin niya ako. Hindi. Iiwas ako. Ang sakit. Naabot niyang tagiliran ko. Tanggapin mo ang bintana ng tubig! Mamamatay ka, aswang ka! Mang Islaw, naging abo ang aswang na sinabuyan mo ng holy water. Pero si Silin, may malaking sugat siya sa tagiliran. Kailangan natin siyang tulungan bago pa siya maubusan ng dugo. Dalhin natin siya sa ospital. Hindi niya kaya ang tapal ng dahon sa sugat niya. Mabuti na lamang naunahan niyang mapuruan ng aswang gamit ang buntot pagi. Kung hindi, baka hindi natin siya maabot ang buhay. Opo, Mang Islaw, kukuha po ako ng masasakyan. Ang tagiliran ko. Ang sakit. Hindi ko may galaw ang katawan ko. Mang Islaw. Napuruhan ka ng aswang na yon sa tagiliran mo. Hindi kakayanin ng pagtapal ng dahon ng sugat mo. Kailangan naming daling ka sa ospital sa bayan upang mahinto ang pagdurugo at matahi ang iyong sugat, Silin. Pero paano kung masundan tayo ng mga aswang? Delikado ang daan. Kami na ang bahala, Silin. Ilalagay ko sa iyo ang mga pangontrang ito. Sasama rin ako sa ospital para masigurado ang kaligtasan mo. Mang Islaw, nakahanda na po ang sasakyan natin. Nagising ako sa ospital nang may malaking benda sa aking tagiliran. Naalala ko ang pagsugod sa akin ng aswang. Hindi rin naman ako nakatagal sa ospital. Muli akong bumalik sa tahanan ni Tito. Hindi na rin ipinagbigay alam sa mga magulang ko ang nangyari sa akin. Ayon kay Brian, napatay nila ang naturang aswang na sumugod sa akin. May tuwa naman akong naramdaman dahil sa nalaman ko. Kinahapunan, dumating si Divan. May gana ka pa talagang magpakita sa akin, no? Ano? Tinitingnan mo kung buhay pa ako? Heto, buhay pa ako. Hindi nagtagumpay ang mga kalahi mo na patayin ako. Hindi naman niya pinunta ko rito. Siyempre, nag-aalala ko malaman ang nangyari sa'yo. Kumusta ka na? Maayos ba ang pakiramdam mo? Ay, wow! Concerned siya, oh. Alam mo, hindi ka nakatutulong sa problema ko. Mas mabuti siguro kung huwag ka na magpakita sa akin. Umalis ka na lang kasi. Mas lalong nagagalit ang mga kalahi mo kapag nalaman nilang nakikipag-ugnayan ka pa rin sa akin. Gusto kong gawin yan. Pero kargo na kita. Believe me or not, gumagawa ako ng paraan habang hindi ako nakikipagkita sa'yo. Pumunta kami sa bundok. Kinausap namin ang mga kalahi namin. Doon, tinigilan ka na. Anong nangyari? Sumunod ba naman sila sa'yo?
Mahal na prinsipe, sigurado ako hindi. Dahil sigurado ako, hindi pa rin nila ako titigilan. 'Di ba? Guguluhin pa rin nila ako. Papatayin pa rin nila ako. Titigilan ka na nila. Sinisigurado ko sa'yo, huli na ang pagsugod nila. Umalis ka na lang, Divan. Ayaw na kitang makita. Ayaw na kitang makausap. Ayoko nang magkaroon ng ugnayan sa'yo. Celine, huwag ka naman ganyan. Magkaibigan pa rin tayo. Poprotektahan pa rin kita sa mga kalahi ko. Hindi mo man nakikita, pero ginagawa namin ang lahat para protektahan Pwes ka. hindi sapat. Nakikita mo ba tong tagiliran ko? Munti ko na tong ikamatay, Divan. Alam mo ba ang tahimik ng buhay ko dati? Pero simula nang tumuntong ako sa bayang to at makilala kita at malaman kong ugnayan mo kay Ate Sachi, sa naudlot na kasalan na yan, nagkandaletsi-letsi ng buhay ko. Tapos ako pang palaging mag-a-adjust, magtatago, dahil baka dukutin ako ng mga kalahi mong aswang. Patawarin mo ko nang dahil sa akin, nasira ang buhay mo. Pero pangako, hindi kita pababayaan. Sinabi mo na yan dati. Pero anong nangyari? Halos mamatay ako. Laglag ang balikat at nanlulumo si Divan nang umalis siya sa bahay ni Tito. Samantala ako naman, hindi ko mapigilan ang pangingilid ng aking mga luha dahil sa galit. Siguro o dahil sa inis, dahil sa mga nangyari. Alam kong hindi ko naman dapat isisi ang lahat kay Divan. Dahil kung nagpakita ako ng katinuan sa Maynila, hindi naman ako mapupunta sa lugar na yun. Pero ganun talaga siguro kapag nabulag ka ng galit, naghahanap ka ng mapaglalabasan nito. Marami na namang namatay ng mga hayop sa kabilang baryo. Hindi talaga titigil ang mga aswang na yan, no? Pero hindi na sila sumusugo dito sa bahay. Siguro natakot dahil sa nangyari sa kasamahan nila. Huwag pa rin tayong pakasisigurado. Alam mo naman ang mga aswang. Unpredictable. Siya nga pala, tumawag si Mama. Gusto niya na tayong bumalik sa Maynila. Gusto ko na rin bumalik sa Maynila, Brian. Gusto ko nang kalimutan ng mga nangyari rito. Pero hindi tayo basta-basta makakaalis dahil sa mga aswang na yan. Magpapatulong tayo kay Mang Islaw. Siguro naman, makagagawa siya ng pangontra upang malaya tayong makalabas sa nayon na to at makaluwas ng bayan, di ba? Hindi ko alam. Nawawalan na rin ako ng gana eh. Ngayon ka pa ba mawawala ng gana? Lahat ng pinagdaanan mo, nalagpasan natin. Magtiwala tayo sa Diyos. Salamat, Brian ah. Kahit palagi tayong magkaaway dati, hindi mo ko iniwan. Tinutulungan mo pa rin ako. O syempre dahil magkapatid tayo. Kahit palagi tayo magkaaway at hindi magkasundo sa ilang bagay, asahan mo, sa huli tayo pa rin yung magkasangga. Hindi kita iiwan, lalaban tayo hanggang sa huli. Aswang man o tao. Sus, para namang gusto kong maiyak niyan. Napaka-touching naman. Payakap nga ako, kapatid ko. Lubos-lubosin mo na. Dahil pagdating natin sa Maynila, bardagulan ulit tayo. Sorry ah. Dahil sa akin nadamay ka. Ewan ko ba kung bakit. Napaka-happy-go-lucky ko na tao. Kaya yan tuloy. Sa halip na nasa syudad tayo, nandito tayo sa liblib na lugar na to. Nakikipaglaban sa mga aswang na dati hindi ko naman pinaniniwalaan. Ay, buhay nga naman oo. Huwag mag-alala. Malalampasan din natin to. At yung mga aswang na yan, sisiguraduhin ko. Lulunurin ko silang lahat sa holy water na hawak ko. Masaya ako dahil naririyan si Brian sa tabi ko. Lumipas ang mga araw at unti-unti nang humihilom ang aking sugat sa tagiliran. Bukod sa mga hayop na namatay, wala na kaming ibang nabalitaan na sumugod pa ang mga aswang at hindi ko na rin nakita si Divan. Isang araw, isinama ako ng tita ko sa palengke.
Pagka-uwi namin ng bahay, agad kong isinukat ang binili kong bestida sa maliit na tiyangge. Nagandahan ako sa lapat nito sa akin. Pero pagkahubad ko nun, parang nakaramdam ako ng pangangati sa aking katawan. Ang katit talaga. Nakakainis na. Gusto kong kamuti ng balat ko. Ano bang nangyayari, Celine? Huwag mo kamutin. Huwag mong lakasan ang pagkamot sa balat mo at magkakanda sugat-sugat yan. Ano ba kasing nangyari, Celine? Nag-umpisa lang naman ito nang isukat ko yung bestidang binili ko sa Tiangge. Nag-umpisa ng mga tiyang katawan ko. Ay, nakakainis eh. Ang kati-kati talaga. Gusto ko nang maiyak eh. Hindi kaya mga aswang na naman na may kagagawa nito? Hindi ba ginawa nilang pakainin kanila ng suman? Hindi ba nila talaga ako titigilan? Napapagod na ako sa kanila. Gusto ko nang mabuhay ng normal. Isa lang ang maaaring makasagot nito. Si Mang Islao. Ipakukuha ko siya sa kanilang tahan upang malapatan kanya ng gamot, Celine. Ang kati talaga eh. Ayoko na. Habang kinakamot ko siya, lalo lang kumakati. Ipinakuha ni Tito si Mang Islao. Kaagad namang sumama ang matandang albularyo. Habang tumatagal, mas lalong lumalala ang sitwasyon sa aking balata. Nagsugat-sugat ito at nagtubig-tubig na rin. Nilapatan kaagad ni Mang Islao ng halamang gamot ang aking sugat. Medyo naibsan naman ang aking pakiramdam. Matutulungan ka ng mga halamang gamot na yan. Unti-unti, mawawala ang panulugat at pangangati ng iyong balat. Mga aswang hubang may pakana ng lahat ng ito. Nag-umpisa lang po ito nang isuot ko yung bestidang binili ko sa Tiangge. Oh, mga aswang nga may gawa niyan. Nilagyan nila ng kung ano ang bestidang binili mo upang malagyan kanila ng sakit. Malaki talaga ang galit ng mga aswang na ito sa'yo. Talagang hindi sila titigil hanggat hindi nila nagagawa ang gusto nila sa'yo. Ano pong gagawin ko para tigilan nila ako ng tuluyan? Halos nagawa ko na ang abot ng aking makakaya upang tigilan ka nila. Isa lang ang nakikita kong paraan. Ano yun? Si Divan. Ano naman po ang kinalaman ng anak ng leader ng mga aswang dito? Wala naman po siyang maitutulong sa akin. Pinabayaan niya na ako na muntik mamatay. Ang pamilya niya at ang pamilyang ito ay merong kasunduan. Yun ang pilit na inahadlangan ng mga kalahi niya sa bundok. Isa lang ang nakikita kong paraan para putulin ang kasunduan. Pero matagal na pong naputol ang kasunduan. Wala pong kasalang magaganap dahil hindi ako magpapakasal sa kanya. Kausapin mo siya, Celine. Siya lamang ang makatutulong sa iyo ngayon. Nahulog ako sa malalim na pag-iisip. Galit ako kay Divan at ngayon, nais ng albularyo na kausapin ko siya dahil siya lamang daw ang makatutulong sa akin. Muli kong pinagmasdan ang aking balata na ngayon puno ng sugata. Napabuntong hininga ako kasi sa tingin ko wala na akong ibang choice kundi kausapin ang aswang na si Divan. Sigurado ka ba sa binabalak mo? Makikipag-usap ka sa lalaking yun? Wala naman akong choice eh.
Tingnan mo nga ang itsura ko. At si Mang Islaw na mismo ang nagsabi na kausapin ko si Devan. Dahil siya lang daw ang makakatulong sa akin. Okay, fine. Hahanapin ko ang lalaking yun na makausap mo. Pero siguraduhin niya lang, ha? Na this time, matutulungan ka niya talaga. Salamat, Brian. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Nahihiyaan na rin ako kina Tito. Malaking abala na tayo rito. Ito ba? Bakit mo ba iniisip yan? Hayaan mo na yan. Kapag natapos naman ang problema natin sa mga aswang na yun, sigurado ako, gagawa na lang tayo ng paraan para makabawi tayo sa kanila. Dito ka lang. Hahanapin ko lang yung diban na sinasabi mo. Mag-iingat ka. Huwag kang magpapaabot ng dilim sa daan. Hiramin mo na lang yung kotse ni Tito. Huwag ka na mag-alala, ako na bahala dun. Magpagaling ka dyan. Babalik ako kaagad. Ay, alam ko delikato ang gagawin ko. Pero hindi ko naman pwedeng pabayaan ang kapatid ko. Kung ito yung paraan para matapos na ang kanilang pinaplano sa kapatid ko, gagawin ko matapos lang problemang ito. Umalis kaagad si Brian upang hanapin si Dipana. Samantalang ako naman, Dark Shadow, pinipilit na magpahinga. Kahit pa may nararamdaman pa rin akong kakaiba sa aking katawan, buhat sa mga sugat na galing sa aking pagkakamuta. Sumapit ang takip silim. Hindi pa rin bumabalik ang aking kapatid. Nakaramdam na ako ng kaba, pero bigla yung naibsan nang may humintong sasakyan sa labas sa gate ng bahay ni Tito. Narito na ako. Gusto mo raw ako makausap? Ano nangyari sa'yo? Bakit marami kang sugat? Kagagawa nito ng mga kalahi mong aswang. Nilagyan nila ng kung ano yung binili kong damit. Pasensya ka na, ata. Nangyari ito uli sa'yo. I know you're upset with me. And I completely understand why. Ang sabi ng albularyo, kausapin kita. Dahil ikaw lang ang makakatulong sa akin. Nalutasin ang lahat ng ito. Handa akong tumulong. Alam mo yan. Sabihin mo lang sa akin at gagawin ko. Ang sabi niya sa akin, putulin natin ang kasunduan ng pamilya natin. Ibig sabihin, yung kasunduang kasal. Dahil hinahadlangan yun ng mga kalahi mo. Hanggang hindi napuputol yon, hindi nila ako titigilan. Kung yan ang nais mo mangyari, makakaasa ka. Sasabihin ko sa aking ama na putulin na namin ang aming kasunduan mula pa kay Sachi upang tigilan ka na ng mga kalahi ko. Sa tingin mo, sa oras ba na ginawa mo yun, tuluyan na nila akong titigilan? Yun ang sabi ng albularyo, hindi ba? Let's just hope for the best. Sana pagkatapos nito, makuha mo na ang minimithi mong katahimikan. Dahil maging ako man, hindi ko rin nagugustuhan ang nangyayari sa'yo at ang sinapit mo. Hindi ko alam kung namamalikmata lamang ba ako. Pero may nakita akong lungkot na mabilis na bumatay sa mga mata ni Divan. Siguro, guni-guni ko lamang yun. Pagkatapos ng aming pag-uusap, Dark Shadow, muling pumunta ang pamilya ni Divan sa bahay ni Tito upang opisyal na selyuhan ang pagputol ng kanilang kasunduan. Sa wakas, natapos na rin ang kasunduan ng pamilya natin sa mga aswang na yun. Sana naman, tigilan na nila tayo. Sana nga, para naman matahimik na tayo at makabalik na tayo ng Maynila. Wait, sandali lang. Wala ka bang plano makipag-usap sa ex-fiancé mong aswang bago tayo umalis papuntang Maynila?
Hindi ko siya official na ex-fiancé. Dahil hindi naman talaga yun nangyari. Hay, nako, in denial. Sige na, kausapin mo na. Alam mo na, baka hindi na tayo bumalik dito at medyo na-trauma na ako sa mga nangyari dito sa atin. Kung ako tatanungin mo, di na talaga ako babalik dito. O sige, kakausapin ko siya. Pero kasi, hindi ko alam ang sasabihin ko, Brian. Taka sandali, bakit namumula ka? Ha? Ano ka ba? Ang kapatid ko talaga, oo. Kakausapin mo lang naman siya, magpapaalam ka lang, walang big deal doon. Kung makareact ka, kayo talaga. Magpapaalam ka lang. As simple as that. Ilang araw ko rin pinag-isipan bago sinunod ang sinabi sa akin ni Brian. Hindi ko alam kung paano ako magpapaalam kay Tiban o kung ano ang dapat kong sabihin. Minsan naisip ko, kailangan ko ba talagang gawin yun? Posible namang umalis kami ni Brian nang hindi na nagpapaalam, pero may bahagi sa akin na nangihinayang sa gitna ng lahat ng mga nangyari. Nakilala ko si Tiban, kahit paano, naging parte na siya ng buhay ko. Kwentong hindi ko inaakalang mangyayari sa isang tulad kong laki ng lungsod. Pinagmasdan ko ang sugat sa aking balata. Unti-unti nang gumagaling. Paalala ng pakikipaglaban ko sa mga aswang. Napabuntong hininga ako at napangiti. Matapos ang ilang araw na pag-aalinlangan, sa wakas, makikipag-usap na ako kay Tiban. Kumusta ka naman? Pasensya ka na. After namin pumunta sa bahay ninyo upang opisyal na putulin ang kasunduan, hindi na ako bumalik pa. May kailangan din kaming ayusin ng pamilya namin. Ayos lang ako. At saka ano ka ba? Wala ka namang obligasyon na bumalik pa. Nagulat nga ako nang pumayag ka na putulin yung kasunduan. Gusto ko lang magpasalamat at humingi ng sorry sa'yo sa mga nasabi ko noon. Alam ko medyo sumobra din ako. Pero konti lang ha. Hindi ko naman talaga intensyon na saktan ng damdamin mo. Mga babae nga naman ang hirap talaga mag-admit ng pagkakamali. Pero okay lang yun. Nakakaintindi naman ako. Lalo na sa mga pinagdaanan mo. Ako rin naman. Mas malaki ang pagkakamali ko sa'yo. Sorry din kung hindi agad kita naprotektahan sa pamilya ng mga kalahi ko. May pagkakataon din naman na tinulungan mo ko. At kung hindi dahil sa'yo, baka mas lumala pa ang lahat. Okay na yun. At least ngayon, official na. Hindi na ako ginugulo ng mga kalahi mo. Ano nga palang ginawa mo? At tuluyan nila akong tinigilan. Aside sa pagputol mo sa kasunduan, parang hindi kasi ako naniniwala na basta-basta na lang silang susunod sa inyo. Kung ano man ang ginawa ko, akin na lamang yun. May paraan kami mga aswang na hindi maintindihan ng mga tao. Basta sigurado ako, hindi ka na nila gagambalain pa. At least sa ngayon, masaya ako dahil tahimik ka na. Makababalik ka na sa Maynila. Sa totoo lang, kahit ayokong aminin, mamimiss din kita, Silin. Hindi ka katulad ng ibang taong nakilala ko. Hindi rin naman kita malilimutan. Alam mo yun, sino ba namang makakalimot sa isang gwapong aswang na nagligtas sa buhay ko? Salamat, Tivan. Babalik na ako ng Maynila kasama ang kapatid ko. I think this is goodbye. Yeah. This is goodbye. Goodbye, Silin. Mag-iingat ka palagi. Pwede ba kitang yakapin? Bilang pagtatapos. Goodbye, Tivan.
Habang papalayo ako kay Tipan, ramdam ko pa rin ang pagtitig niya sa akin. Pero hindi na ako lumingon pa. Patuloy na akong naglakad palayo sa kanya. May bigat sa bawat hakbang ko. Parang may mga bagay na naiwan. Mga salitang hindi ko nasabi. Sinubukan kong pigilan ang paghinga sa bawat pagyapa ko. Baka kasi kung huminga ako ng malalim, may bahagi ng aking isipan na magbago. Baka tumalikod o bumalik ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ganun ang nararamdaman ko na mga oras na yun. Siguro dahil sa lahat ng pinagdaanan ko sa loob ng maikling panahon o dahil sa lahat ng pagsubok na nilampasan ko dahil sa kanya. Sa bawat takbang ko palayo, para bang nauunawaan ko na ito ang tamang gawin. Kailangan ko nang bumalik sa dating buhay. Makinig kayong lahat. Bilang anak ng pinuno ng mga aswang, alam kong hindi lahat sa inyo ay sang-ayon sa aming pamumuno. Alam ng iba, ng karamihan sa inyo, na naninirahan sa bundok ay salungat sa makabagong pamamaraan ng aking ama sa kanyang pamumuno. Pero ito yung tatandaan ninyo. Ang lahat ng ito ay ginawa niya upang hindi na tayo muli pang magtago sa dilim. Pero iginagalang namin ang inyong paniniwala. Ang pakiusap ko lamang, huwag ninyong gagambalain ang babaeng nagngangalang Silin. Sinelyohan na namin ang aming kasunduan. Pinutol na ang kasunduang kasal. Alam ko ang ginawa nyo kay Chachi. Hindi ko nahahayaang ulitin ninyo ito ngayon. Dahil sa oras sasaktan nyo uli siya, hindi nyo magugustuhan kapag ako ay nagalit. Nagkakaunawaan ba tayo? Lumipas pa ang mga araw at masasabi kong tahimik na nga ang lahat. Wala na ang mga aswang na gumagambala sa amin. Maging ang nayon, bigla na ring tumahimik. Araw na ng pagbabalik namin sa Maynila. Masayang masaya kami nagpaalam sa kanila, kina Tito. Pero baka sa kanilang mga mata ang lungkot. Huwag na po kayong malungkot, Tito. Dalawin niyo na lang po kami sa Maynila. Tsak po na matutuwa si Mama. Naiintindihan ko, mga pamangkin. Marami kaming gawain dito. Pero susubukan naming makaluwas ang Maynila upang madalaw kayong lahat. Ayos lang po yan, Tito. Pero huwag po kayong magdadala ng aswang, ha? Pilya ka talaga, Silin. O sige na, bilisan nyo na at baka abutan kayo ng dilim sa daan. Brian, mag-iingat sa pagmamaneho. Tinawagan ko na yung rental car company. Sinabi kong ida-drop off ninyo ang sasakyan ngayon. Sige po, Tito. Bye po, Tita. Hanggang sa muli po nating pagkikita. Paalam po, Tito. Hindi po namin kayo makalilimutan. Lalo na po yung experience namin dito sa lugar na to. Lalo na po ang mga aswang. Hindi po rin namin makakalimutan si Mang Islaw. Kahit saan man kayo magpunta, huwag kalilimutang magdasal at maging mapagmatsyag. Dahil ang mga pamahiing aswang, mga elemento, lahat ng yan nasa paligid lang natin. Matuto kayong makiramdam. Mag-iingat kayo sa inyong biyahe. Mga pamangkin, ikumusta nyo na lamang ako sa inyong mga magulang. Opo, Tito. Kayo rin po ni Tita. Mag-iingat din po kayo. Paalam po. Sa pag-alis namin sa nayon na yun, marami akong natutunan. Ang buhay ay maikli lamang. Sa bawat pagsubok, ang pamilya, ang iyong masasandalan. Hindi madali ang makipaglaban sa mga aswang. Sabi nga ni Brian, they are unpredictable. Gaya ng hamon ng buhay,
They are unpredictable too. Maraming taon na ang lumipas, hindi na kami muling bumalik sa lugar nila tito. Pero kapag tumatawag sila sa amin upang mangumusta, sinasabi nilang pugad pa rin ng mga aswang ang lugar nila. Tungkol naman kay Divan, hindi na ako nakibalita pa sa kanya. Marahil ang huling araw na pag-uusap namin ay talagang to say goodbye for us. Ano man ang ginawa niya upang tulungan akong tigilan ng mga aswang, wala na akong ideya. Ngayon po, Dark Shadow, nag-i-enjoy ako sa aking buhay na nagtatrabaho sa abroad. Higit sa lahat, natuloy pala ang kasal ng ate ko at nagkasundo kami. I'm happy for her because she found her happy ending. Marami ang nagbago sa buhay ko. Kasalukuyan ako nagtatrabaho bilang isang tourism officer sa Singapore. Malayo sa kahit anumang aswang o pamahiin. Sa loob ng 5 taon, pinili kong kalimutan ang mga kakaibang pangyayari sa buhay ko. Ngunit minsan, sa gitna ng mataong lugar, napatingin pa rin ako sa mga kakaibang anino o napapakinggan ang mga hindi pangkaraniwang bagay. Isang umaga, habang ako ay nasa isang coffee shop sa Orchard Road, nakita ko siyang pumasok. Isang lalaking kamukhang-kamukha ni Divan. Natigilan ako sa aking kinauupuan. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Halos kapareho. Mula sa mataas na tangkad, maputi at malamlam niyang mga mata, hanggang sa paraan ng paghakbang. Hindi ako makagalaw habang lumalapit siya sa counter para umorder. Parang tumigil ang mundo ng bahagya siyang lumingon at nagtagpo ang aming mga mata. Natigil siya, tila ba napansin ang pagkagulat ko. Saka siya lumapit sa mesa ko, pagkakuha ng kape niya. Excuse me, you look Filipino. Pinoy ka rin? Oo, Pilipina ako. Sorry sa pagtitiga. Para kasing may kamukha ka. Talaga? May kamukha pala ako. Saan ka pala sa Pilipinas? Sa Maynila ako lumaki, pero may kamag-anak ako sa probinsya. I'm Celine, by the way. Adrian. Nice to meet you. Tiga Batangas ako. Lumaki ako sa Manila. Dito ako sa Singapore for business trip. Ang weird lang. Para kang carbon copy ng kakilala ko dati. Ganun ba? Sino ba tong sinasabi mong kamukha ko? Artista ba? Hindi. Isang kaibigan ko dati. Sa probinsya ko siya nakilala. Medyo complicated lang yung sitwasyon. Ganun ba? Ex mo? Hindi naman. Complicated lang talaga. Ano nga palang trabaho mo dito? System engineer ako. Yung company namin may project dito sa Singapore. Tourism officer ako. 2 years na ako dito sa Singapore. Talaga? So kilala mo na siguro lahat ng magagandang lugar dito na hindi masyadong alam ng mga turista. Oo naman. Marami akong alam na hidden gems dito. Free naman ako buong maghapon. Pwede mo ba akong samahan at itour mo naman ako unless may gagawin ka pa? Actually, pwede kitang samahan. Wala naman akong appointment ngayon. Salamat. Ang bait mo naman. Habang naglalakad kami palabas ng coffee shop, alam kong hindi siya si Divan. Iba ang paraan ng pagsasalita, iba ang kilos. Wala siyang bakas ng pagiging aswang. Pero may kakaiba pa rin sa aking pakiramdam. Parang ang mundo ay maliit lang. Sa dami-dami ng mga tao, may makikilala akong kamukha ng isang taong naging bahagi ng buhay ko noon. Sa mga sumunod na araw, napadalas ang aming pagkikita ni Adrian.
Nagkasundo kami sa maraming bagay. Pareho kaming mahilig sa indie films, mahilig sa kape, at pareho kaming marunong magpahalaga sa tahimik na mga sandali. Hindi naging hadlang ang kanyang pagbabalik sa Maynila dahil patuloy kaming nag-uusap online. Pagkatapos ng 6 na buwan, nagdesisyon siyang mag-apply ng trabaho sa Singapore para maging malapit kami sa isa't isa. 1 taon matapos naming magkakilala, habang nagbabakasyon kami sa Batangas, tinanong ko siya kung naniniwala ba siya sa aswang. Tumawa lamang siya at sinabing, pamahiin lamang iyon. Hindi ko na ikunento pa sa kanya ang nangyari sa akin. Minsan, may mga kwentong kailangan na lamang manatiling sikreto. Hindi ko alam kung destiny nga ba ang pagkakakilala namin o ang pagkakahawig niya kay Divan. Nagdulot lamang ito ng pagka-interes ko sa kanya noong una. Ang alam ko lang, minsan may mga taong dumarating sa buhay natin sa hindi inaasahang paraan at oras. Na mga oras na yon napagtanto ko ang kwento ng aking nakaraan. Ang pakikipagsapalaran ko sa mga aswang ay naging bahagi na lamang ng paghuhugis na kung sino ako ngayon. Isang babaeng handang magmahal muli, handang magsimula sa isang bagong kwento, sa isang bagong Divan na nakilala ko noon.